Magandang umaga po sa inyo lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating pong live streaming. Ang ating pong topic ngayong araw nito, what Jesus can give us. Ano nga ba ang pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo? May mga tao ang kanilang iniisip ay ang maaring ibigay ni Jesus sa atin ay reliyon, organization. Ang iba naman, ang iniisip ng mga tao ay ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus ay maraming pera, kayamanan, kasikatan. Subalit, hindi po yun ang tamang sagot. Sa umaga ito, ating tutunghayan ang Biblia kung ano nga ba ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus. At tinitiyak ko po sa inyo, ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus ay hindi pwedeng bayaran ng pera, hindi katumbas ng pera, hindi katumbas ng kayamanan, kasikatan, katanyagan. Ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus ay pangwalang hanggan. Ito po ay pwede po nating enjoy habang tayo nandito sa mundo, sa kabila ng ating pinagdaraan ng mga problema, kahirapan, pagsubok, ay pwede pa rin po nating i-enjoy lahat ng pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon. At kung nais po ninyong malaman kung ano po ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon, sa umaga ito, patuloy po ninyong pakinggan ang mensahe ng Panginoon at tapusin po ninyo ang video at tinitiyak ko po na kayo ay pagpapalayan ng Diyos sa mensaheng ibibigay niya po sa atin sa umaga ito. Subalit bago po tayo pupunta sa salita ng Diyos, tayo muna ay aawit. Tayo po ay aawit ng isang panalangin awitin para sa ating Panginoon Jesucristo. So sabayan po ninyo ko, samahan po ninyo ko sa awit ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Pusong dalisay ang aking nais, talikayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, talikayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Jesus. We bless your holy name. Glory to God. Sudalisay ang aking nais, nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso
Jesus. We worship you, Lord. We bless your holy name. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y manalangin. Tulad po ng aming inawit, aming Diyos Ama, nais po namin magkaroon ng pusong dalisay. Hindi po namin kayang gawin ito. Tanging ikaw lamang ang pwedeng makagawa nito para sa amin. Kaya kami po'y patuloy nun malapit sa iyo. Inaamin, hindi kami perpekto, tao kami, nagkakamali at nagkakasala. Subalit kami pinagpapasalamat, meron kaming Diyos na mahabagin at napakalaki na kanyang biyaya na binibigay niya sa amin. Kaya po kami umihingi ng tawad sa lahat namin nagawang pagkakamali, pagkasala, at kami po'y linisin sa magitan po ng iyong banal na dugo at gawing mong dalisay ang aming puso. Upang kami po'y maging kaaya-aya sa iyo at maging katanggap-tanggap ang aming pagsamba at paglilingkod sa iyo. Sa oras nito, kami po'y dadako sa iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang patuloy na manguna sa iyong lingkod at gamitin mo ko maging daluyan po na iyong papapala, ng iyong kapangyarihan at ng iyong mga salita. Dalangin ko yung mga makikinig ay iyong pong buksan na kanilang puso't isipan at kanilang maunawan ang salita mo. Sa magitan ng mensahe ito, magligtas ka ng mga kaluluwa. May mga tao magbabalik loob sa iyo, may mga tao magsisisi ng kasalanan, may mga tao tatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo ang gawain ito, ikaw lamang ang aming tinataas, dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. At kayo po, dadako na tayo sa salita ng Diyos. At tulad po ng sinabi ko kanina, ang ating pong tatalakayin ngayon, ang topic natin, ang theme natin, what Jesus can give us. This is a part 1. Ibig sabihin, may part 2 po ito. At hindi ko na po pinagsama yung iba dito kasi mahaba po siya. Ito pa lamang ay may 3 siyang punto. At yung part 2 ay meron siyang another na 3 points na ating pag-uusapan. Kaya ginawa kong part 1 at meron po siyang part 2 by next week. Ako po ay na-challenge na gumawa ng mga sermon series ngayon patungkol po sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat once upon a time, ako po ay na-challenge doon sa aming meeting sa MCMM na yung isang pastor ay nangaral, ang sabi niya, napakarami nating topic na pinapangaral, subalit nakalimutan nating ipangaral si Jesus. Kaya nga po ngayon, ay dahil po sa sinabing yun, na-challenge ako and I need to preach about Jesus, about the good news about Jesus Christ. Kaya ngayon po, ang ating pong topic ngayon, what Jesus can give us. Ang ating pong teksto ay nandito sa John chapter 10 verse 10 at saka sa John 3:16. Babasahin ko po yung John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. At ang 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. May mga magulang ay ibinibigay nila yung may mga pangailangan yung kanilang mga anak. What parents can give to their children? Ano nga ba ang pwedeng ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak? Number 1, yung love and acceptance. Bakit love and acceptance? Una, yung pong anak na binigay ng Diyos yan ay regalo mula sa Diyos at kailangan po yung mahalin at doon sa pagmamahal niya kailangan silang alagaan at kailangan tanggapin anuman po ang kanilang kalagayan, special child man sila, meron man po silang difference sa kanilang physical na katawan, kailangan po natin silang tanggapin sapagkat sila'y regalo ng Diyos para sa ating mga magulang. At pangalawa, ano pang pwedeng ibigay ng magulang sa kanilang mga anak? Of course, shelter and food, tirahan at pagkain sa araw-araw.
At ang pangatlo na pwedeng bigay ng magulang sa kanilang anak ay yung education. Ang magulang ang unang guro sa mga bata. Kailangan natin silang turuan, hindi lamang po yung mga patungkol sa eskwelahan, kundi yung mga manners ay kailangan nang ituro sa mga anak natin. So likewise, what Jesus can give us. Ano nga ba ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus? And we must know what Jesus can give us. Kailangan nating alamin ito, ano nga ba ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus? Kasi may mga kuro-kuro. Yung ibang tao na iniisip nila ang pwedeng ibigay ni Jesus sa kanila ay kayamanan, kasikatan. So, higit pa doon ang pwedeng ibigay ni Jesus. At yung mga bagay na yan ay lilipas. Ang kayamanan, ang kasikatan, kapag ikaw ay namatay, iiwanan mo ang mga bagay na yan. Subalit ang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus na kahit tayo ay mamamatay, ay dadalhin natin to hanggang sa langit. At in fact, ito pong ibibigay sa atin ni Jesus ay siyang magbibigay sa atin ng tulong kung paano tayo makakapunta sa kakalangitan, sa langit. And these are the following biblical answers to our question. What Jesus can give us. Number 1, Jesus gives us salvation. Ulitin ko, Jesus gives us salvation. Ang sabi ng mga Gawa, Kapitulo 4, talatang 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ibig sabihin, ito pong pwedeng ibigay sa atin ni Jesus ay kaligtasan. At ang sabi pa ng unang Timoteo Kapitulo 1, talatang 15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila, ang sabi ni Pablo. So, malinaw na malinaw, ang unang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus ay kaligtasan, salvation. Salvation is the gift of humanity as ever received. Ito po yung kaligtasan na pinakadakilang pwedeng tanggapin ng isang tao na regalo mula sa Diyos ay ang kaligtasan. We did not earn it. We do not deserve it, and we cannot buy it. Salvation is not a reward for good people. It is a rescue for those who are lost. And the good news is this. Jesus gives us salvation for free. Libre. Walang bayad. Sa kaya po itong kaligtasan ito ay hindi natin pwedeng bayaran ng salapi. Hindi po natin ito pwedeng tanggapin dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi po sa ating sariling kakayahan na pwede natin tanggapin ang kaligtasan ito. Ito'y binibigay sa atin ng Panginoon ng libre. At ito po ay para sa ating lahat. So we need to accept and we need to admit that all of us, we need salvation. The Bible is clear about our condition without Christ. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kalulatian ng Diyos. So, ibig sabihin, in short, tayo po ay makasalanan at kailangan po natin ng kaligtasan nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sin separates us from God. No amount of religion, good works, or moral effort can remove that separation. Malinaw po na ang kasalanan ay inilalayo tayo sa Diyos at hindi tayo pwedeng ilapit ng reliyon sa Diyos. Hindi tayo pwedeng ilapit na mabuting gawa sa Diyos. Hindi ito sa ating mga moral effort para tayo'y mapalapit sa Diyos at tanggapin ang kaligtasan na kanyang inalok ng libre. Sapagkat ang sabi ng Romans 6:23,
sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw na malinaw. Sabi kanina sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan tinutukoy dito ay walang hanggang kaparusahan dun sa impyerno. At ang good news ay merong kaloob sa atin ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We were spiritually dead, helpless, and in need of Savior. Dahil po tayo po'y makasalanan, patay yung ating spiritual na katayuan, wala tayong direct access sa Diyos, hindi tayo pwedeng makipag-fellowship sa Kanya, hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya sapagkat tayo hiwalay nga sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Helpless tayo, hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili, and we must admit that we need a Savior, and that is our Lord Jesus Christ. Jesus is the source of salvation. Ang sabi ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sino ito? Si Jesus. Jesus is the source of salvation. Wala nang iba. Hindi ang mabuting gawa. Hindi ang reliyon, hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. Remember this, Jesus came from heaven, lived a sinless life, and willingly went to the cross. Si Jesus ay nanggaling sa langit na Diyos, nagkatawang tao, namuhay siya na walang kasalanan, at siya po ay He gave Himself voluntarily dun sa krus ng Kalbaryo para siya'y parusahan at ipako alang-alang sa kasalanan natin. Ang sabi ng unang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa magitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Isipin po natin, yung pagpasan ni Jesus sa krus, ay pinapasan niya yung kasalanan natin. Isipin mo, pag sama-samahin natin ng lahat ng kasalanan ng mga tao, ganun kabigat yung krus na pinapasan ni Jesus. Yung kasalanan ng tao, dala-dala niya hanggang doon sa krus, doon sa Kalbaryo, at siya'y pinako doon. At siya'y namatay doon alang-alang sa atin at muling nabuhay. Ang tanong po natin ngayon, how to obtain salvation? Paano natin matatamo ang kaligtasan? Ang sabi ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng panampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang maipagmamalaki ang sino man. In short, how to obtain salvation? It is not good works. It is not by religion. It is not by faith and good works. It is by faith alone to receive salvation. Kapatid, ganun kasimple. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag ka nang magpasa ng krus. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Simple lang. Lumapit kay Jesus, manampalataya ka sa Kanya, magsisi ka ng kasalanan mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, at makakamit mo ang kaligtasan ibinibigay ng Diyos sa atin ng libre. Ganun kasimple, kapatid. Kaya ito yung unang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus. Jesus gives us salvation. Kapatid, ang kaligtasan
ay hindi nabibili. Ang kaligtasan ito yung buhay na walang hanggan na pwede natin i-enjoy sa mundo nito habang tayo ay namumuhay dito kahit may problema, kahit may kahirapan, may karamdaman, wala kang pera. Ang importante, alam mo kapag ikaw ay namatay, ay meron kang kaligtasan, pupunta ka ng langit, at yun ang pinaka-importante sa buhay natin. Kahit tayo po'y naghihirap sa mundo ito, kahit hindi tayo mayaman, ang importante ay meron tayong lahat na kaligtasan. At habang nabubuhay tayo dito, ay pwede natin ipagpatuloy ang ating panampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So, ang unang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus, Jesus gives us salvation. Number 2, Jesus gives us forgiveness. Ang sabi ng Luke chapter 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito po ang pangalawang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus, ang kapatawaran. Ito pong teksto binasa natin ito, si Jesus dito ay nakapako sa krus. Dahil po sa sigaw ng maraming tao na sinasabi na crucify Him, ipako siya sa krus, ipako sa krus. Ito yung mga tao kanyang pinagaling, ito yung mga tao nakakita na kanyang himala, ito yung nakakita sa kanyang kabutihan niya, ito yung mga tao kanyang pinakain, sila yung sumisigaw na ipako sa krus si Jesus. Ang unang wika na binanggit ni Jesus sa krus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya ngayon, ang pangalawang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus, kahit gaano karami, kalaki ang kasalanan na ating nagawa, kaya tayong patawarin ng ating Panginoong Jesucristo. One of the greatest needs of the human heart is forgiveness. Ito po yung pinakadakilang kailangan ng isang tao sa kanyang puso ay ang kapatawaran mula sa ating Panginoon. Guilt weighs us down. Ito nakapagpapabigat ng ating puso, ng ating damdamin, na parang napakaraming pasanin sa ating likod dahil sa kasalanan na meron sa atin. Sin separates us from God. Shame tells us we are no longer worthy of love. Amen. But the good news of the gospel is this. Jesus gives us forgiveness. Wow! Ito yung pangalawang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus sa kabila ng napakarami nating kasalanan na nagawa. Si Jesus ay kaya niya tayong patawarin. Forgiveness is not something we earn. Forgiveness is something Jesus freely gives through His sacrifice on the cross. Hindi natin pwedeng bayaran ang ating kapatawaran. Walang palakasan dito. Ang pwede lamang pagbigay tayo sa atin ng kapatawaran ay ang ating Panginoon, at ito'y libre niyang binibigay, at ito'y kanyang pinatunayan nung siya'y nandun sa krus ng Kalbaryo na kanyang sinigaw, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. A lot of us, we don't know, sometimes we don't know what we are doing. Tayo po nagkakamali, nagkakasala. But the good news is this, kapag tayo lumapit kay Jesus, kaya niya tayong patawarin. We must admit, we all need forgiveness. Kailangan po natin ng kapatawaran mula sa Diyos. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tayong lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kalulati ng Diyos. So therefore, tayong lahat ay may kasalanan and we need forgiveness. Kailangan natin kapatawaran mula sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the source of forgiveness. Ang sabi ng Mark chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Wow! So ang Panginoon, Jesus ay may kapangyarihan siyang magpatawad.
Siya po'y Diyos na nagkatawang tao, nagsakripisyo alang-alang sa atin. Pinatunayan niya, He has the authority to forgive our sins. Siya po'y may karapatan tayo patawarin, kagaya ng ating binasa, na ito pong paralyzed na tao, lalaki ito, na instead ang unang gawin sa kanya ni Jesus, na palakarin siya, ang unang sinabi ng Panginoon, nung makita ni Jesus yung kanyang panampalataya sa kanya, Son, your sins are forgiven. Wow! Kapatid, napakasarap pakinggan. Napakarami nating kasalanan. Sa isang itlap, patatawarin ka ng Panginoon. Parang walang pinagkaiba ito ng ganito. Tayo po'y nagutang sa isang tao, natambak tayo ng utang. Tapos, isang araw, lalapitan ka ng tao pinagkautangan mo, tapos sasabihin sa iyo, pinapatawad ko na lahat ng mga utang mo. Burado na ang listahan mo. Wala nang dapat bayaran. Ganun po ang ating Panginoon Kristo. Napakarami nating utang na kasalanan sa Kanya. Pero sa isang iglap, sa ating paglapit sa Kanya may panampalataya, ay sasabihin niya, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Forgiveness was paid on the cross. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Kapatid, bayad na ang kasalanan natin. Ang gagawin lang natin ay ang lumapit kay Jesus. Tanggapin ito. Paniwalaan dito para tanggapin natin kapatawaran sapagkat it's already paid on the cross. At sabi na binasa natin sa magitan niya, tinubos niya tayo sa kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo at dahil sa kanyang dugo na yon, pinatawad ang ating kasalanan. At kailangan lang natin, we need to accept this. Kailangan natin tanggapin ito. Kailangan tayo manampalataya kay Jesus upang tanggapin natin ang kapatawaran mula sa ating Panginoon Kristo. Forgiveness is received by 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sin and purify us from all unrighteousness. Kapatid, ang tanong, how do we receive forgiveness? Simple lang. Sabi ng 1 John, kung ating ikumpisal sa Kanya yung lahat ng ating makasalanan. Sabihin, i-confess lahat ng ating kasalanan. At ang Panginoon ay tapat, matuwid, upang tayo Kanyang patawarin sa lahat ng ating makasalanan at tayo Kanyang linisin mula sa ating mga nagawang kasalanan. Ganun po ang pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Amen. Hindi natin pwedeng bayaran ang kapatawaran. Forgiveness is not automatic. It is received when we confess our sins. It is received when we repent. It is received when we believe in the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya ito po yung pangalawang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Jesus gives us forgiveness. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. At ang pangatlo na pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon Kristo, Jesus gives us new life. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Many people today are alive physically, but dead spiritually, bound by sin, guilt, pain, and hopeless. Some are tired of repenting the same mistakes, carrying the same wounds, and living the same broken life. Kapatid, ang hirap magbago kapag tayo po ay ginagawa natin to para sa sarili lang, para sa tao lang. Ang hirap tanggalin yung guilt of feeling. Mahirap tanggalin yung pain. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. We must admit we cannot change our lives. Only Jesus can do this.
Kung tayo po ay makiisa sa Kanya, at tayo po ay yung ating lumang pagkatay mawawala, tayo magiging bago. The good news of the gospel is this: Jesus does not just repair our old life. He gives us a brand new life. When Jesus enters a person's life, everything changes. Amen. Hindi lamang binabago ng repair ni Jesus ang buhay natin. Ang ibinibigay sa atin ni Jesus a brand new life. Amen. Kung ikaw ay dating masama, ikaw ay magiging banal. Ikaw ay magiging mabuti sa tulong at pangunguna ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya kapatid, kilala mo sarili mo. Kilala ko sarili ko. Kilala natin sarili natin. Hindi natin kayang baguhin. We must admit we cannot change our lives. We cannot give ourselves a new life. Only Jesus can do this. Amen. Kung tayo po'y makikiisa sa Kanya. New life comes through Jesus Christ alone. Sa Kanya lang manggagaling to. Sabi ng John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Kapatid, maraming nabubuhay dito kahit maraming pera. Hindi sila nagbabago. Napapasama pa nga bisan yung sobrang dami ng pera eh. Nagiging sakim, panlayit, yung sobrang dami ng pera yung iba. Hindi ko nila lahat yung iba ang sinasabi ko. Pero yung uno, offer ni Jesus, sabi ni Jesus, I have come, dumating daw siya, that they may have life para magkaroon tayo ng buhay and have it to the full. Magkakaroon tayo ng purpose why we live here on earth. New life means a new identity. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Kasi itong ating binasa ito Ephesians. So verse 1, Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi ni Pablo, dati kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Yung kausap ni Pablo ay buhay. Pero sabi niya, dati patay kayo. Pero ngayon, buhay na kayo dahil sa ating pakipag-isa kay Jesus. Ang sabi, napakasagan ng habag niya, ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Jesus give us a new identity. Before tayo mga zombie, tayo buhay pero patay yung spiritual. At sa magitan ng pagtanggap natin kay Jesus sa ating puso, ngayon tayo buhay. We have now a new identity. Tatawagin ka ngayong Kristiyano. Tatawagin kang disciple of Christ. Tatawagin ka mananampalataya kay Kristo. New life brings inner transformation. Sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Amen. Ito pong pagbabagong ito ay hindi po ito panlabas. Hindi panlabas. Ito panloob ang binibigay niya. New life brings inner transformation. Ang sabi, I have been crucified with Christ. Pinako na ako kasama ni Jesus. So, ibig sabihin, when you come to Jesus and accept Him as Lord and Savior, you allow yourself to crucified on the cross. At sabi, I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Kaya sabi ni Pablo sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya kapatid, kung ikaw ay meron ng new life, you live for Jesus. Nabubuhay ka na para kay Kristo. Jesus gives new life to the sinner who repents. Sila lamang po ang makakatanggap nito. Jesus gives new life to the broken who believes.
Jesus gives new life to the weary who come to Him. Ang sabi ng John 11:25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Amen. Para tayo namatay at muling nabuhay. Namatay kasama ni Jesus at nabuhay sa isang bagong buhay na kasama si Jesus. Kapag tayo nabubuhay na kasama si Jesus, therefore, you are living a new life, a new identity. Amen. Ang ating pong conclusion, ito po yung invitation ng salita ng Diyos. The real question is not, what can Jesus give? The question is, have you received Him? Kapatid, ngayon narinig mo ang salita ng Diyos. I believe nangusap ang Diyos sa ating lahat. Nais niyang ibigay ito. Nais niyang ibigay sa atin ng libre ang kaligtasan. Nais niyang ibigay sa atin ang kapatawaran na kailangan natin. Nais niyang ibigay sa atin ang bagong buhay. Kapatid, ito po'y libre. Hindi kayang bayaran ng pera ito. Hindi kayang tanggapin ito sa sariling effort mo. Simple lang. Lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, then you receive all of this for free. Kaya po sa ito, maliban sa bahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos, ang pwede kong itulong sa inyo ngayon ay tutulungan kayong lumapit sa Panginoon. Sino mo po sa inyo ang gusto pong matanggap lahat ng binibigay ni Jesus ng kaligtasan, ng kapatawaran, at ng bagong buhay? Tutulungan ko kayong lumapit kay Jesus. Magpakumbaba tayo, gamitin natin panampalataya natin. Sundin po ninyo ang panalangin ito nang gagaling sa inyong puso. Sabihin ninyo sariling panalangin. Huwag kayong mahiya sa iyong katabi. Pwede yung sabihin to sa iyong kwarto, nasa kaman, at sabihin to galing sa iyong puso. Ang kanya mo sariling panalangin, ang panalangin ito. Repeat after me. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita na aking narinig sa oras na ito. Nakita ko ngayon kung ano ang pwede mong ibigay sa akin. Kaligtasan, kapatawaran, at bagong buhay. Kaya po sa oras nito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin, ako po'y nagkasala. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako sa pamamagitan na yung dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo. Sa oras nito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Isulat na po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa bagong buhay, at sa iyong dakilang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking dalangin. Amen. Amen. Kung kayo po'y sumunod sa panalangin ito, congratulations. Tinanggap mo na ang kaligtasan, ang kapatawaran, at ang bagong buhay. Magpatuloy ka, kapatid. Patuloy kang sumabaybay sa live streaming natin ito every Sunday, 9:30 ng umaga. At kung nais mo magbukas ng Bible study sa iyong tahanan, pwede po ninyo akong i-chat at pwede ako pupunta sa iyong tahanan. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalay kayo ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, at sa mga manonood pa, sa mga kapatid ko, si Ate Baby, si Ate Myrna, si Ate Sally, sila Sachiko, pamangkin ko, mga anak niya, si Leia, kapatid kong bunso, lahat po sila, si Ate Tess, Ate Rosel, lahat po sila mga kapatid ko,
ay salamat sa iyong pakikinig. At salamat din po sa mga estudyante ko sa Bible College, sa CBA Bible College, na sila po ay tinuturuan ko sila ngayon, yung mga bachelor ng homiletics. At iba sa doctor, tinuturuan ko sila. Salamat sa iyong pakikinig, pagsubaybay sa ating live streaming. Announcement po, mamayang 5 o'clock magsisimula ang handog pasasalamat. Ito po ay isa pong event na ginagawa yearly ng MCMM, Mabalacat City Ministerial Movement, dito sa Mabalacat. Mamaya gagawin to doon po sa Christmas Village sa Mabiga. Kung kayo po ay available, makiisa po kayo sa itong tinatawag na historical event na ating pong iahandog, mabalakat sa ating Diyos, at tayo magpapasalamat sa Diyos sa year 2025 at ating pong ideklara ang pagpapala ng Diyos sa atin sa year 2026. Kaya po sa inyo lahat, nanonood, kung gusto nyo po makisa sa gawain ito ng Panginoon, pumunta lang po kayo doon. Pagpalain ng Diyos, salamat po sa aking pong pamilya. Tayo po ay magka-closing prayer pa, hindi pa po tayo tapos. Ito po ay panalangin pa lamang kanina yon. So tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong mga salita, sa iyong mga binigay sa amin ng libre, kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan ng bagong buhay. Panginoon, pagpalain mo ang mga nanonood. At kung meron mo po sa kanila ang tumanggap sa iyo, na napalataya sa iyo, pagpalain mo sila, naway magpatuloy sila sa kanilang panampalataya sa iyo. Naway sa magitan po ng live stream ito, ay meron magbukas ng tahanan upang magkaroon ng Bible study at eventually magkaroon ng church. Panginoon, pagpalain mo ang mga anak mo, yung mga lahat ng mga may karamdaman, pagalingin mo sila, lahat na mayroong problema, bigyan mo solution ng problema nila. Pagpalain mo lahat ng aking mga kapatid, lahat ng mga estudyante ko, at pagpalain mo rin ang aking pamilya, si AJ, Charis, si Jairus, si Christian Angelo, at ang asawa ko. Pagpalain mo ang aking pamilya, patuloy mong i-provide ang aming pangailangan sa araw-araw sa buhay po namin. Panginoon, dinadalayan ko rin po ang aming event mamaya, ang handog pasalamat. Pagpalain mo ito at inihiling po namin ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu sa oras na yun at magligtas ka na maraming kaluluwa. I-anoint mo ng Santong Espiritu ang aming guest speaker at dalayan ko po, i-bless mo ito, maging maayos ang panahon, maging maayos po, maging peaceful po ang aming pong event na ito. Sa iyong kamay ay aming tinatagubilin ang gawain ito. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Ito po ang pagsasamot dalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Ito po ang dalangin. Amen. So God bless you po. Maraming salamat po. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. See you next week.